Kung matatandaan nyo, di ba nagkaroon ng investigasyon ng CIDG patungkol po dito sa nangyaring putukan dyan sa Senado, mga kababayan. At ngayon, nanggagalaite etong si Alan Peter Cayetano kasi mga kababayan, iniimbestigahan eto pong Senado patungkol po dun sa fake na drama, fake na putukan na naging drama diyan po mga kababayan sa Senado. So ngayon ito pakinggan po natin kasi 'di ba nakakaladkad na itong si Robin Padilla na talagang malaki ang posibilidad na kumain to ng obstruction of justice. Ika nga, 'di ba, pakainin to ng obstruction of justice o kasuhan ng obstruction of justice dahil nga sa pagtulong kay Bato. So ngayon ito pakinggan po natin. Na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang... Kasi nga Alan Peter Cayetano, kung hindi kayo marunong dyan sa Senado, at kung hindi ka naging ganid sa kapangyarihan, at kung hindi nyo pinurtektahan si Bato de la Rosa, hindi magkakaroon ng ganyang kaguluhan na nalalagay sa matinding kahihiyan ngayon ang Senado. Alam mo, kasalanan mo din eh. 'Di ba? Kasalanan din talagang malaki ito ni Alan Peter Cayetano kasi kung hindi siya ganid sa kapangyarihan, hindi malalagay sa alanganin ng Senado ngayon. Kaya lang naman nalalagay sa alanganin ng Senado ngayon kasi nga dahil do sa mga nakakahiyang pangyayari na nangyari dyan sa Senado na nagkaroon pa ng drama para lang patakasin, allegedly etong si Senator Bato. So ngayon ituloy pa natin. So Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So, paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve. So, Hindi, paiba-iba din kasi mga kababayan na itong si John Vic Remulla kaya nagkakaroon din ng kaguluhan talaga. Diba kasi mga kababayan, nasa harap niya na nga si Senator Bato pero nakatakas pa rin. Kasi kung nasunod lang talaga mga kababayan ng NBI, dapat na-aresto na talaga etong si Senator Bato. Dapat hindi pinigilan po yan ng Senado. Kaya nga kung pakikinggan natin yung paliwanag ni Dina Santa Maria, di ba sinasabi doon na dapat talaga in-execute yung arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa kasi wala naman talaga magiging problema. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, ang nagsabi daw kay Alan Peter Cayetano na walang arrest warrant ay ito daw pong si John Vic at yung PNP chief na si Nartates. You know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack Nung natanggal po last year si Senator Chis Escudero, na-assign yung May 11 event. Ayan. Ngayon mga kababayan, di ba nanggagalaiti siya? Na kesyo lagi daw inaano ng Senado, ginugulo, dumadami raw yung nag-iimbestiga mga kababayan. Pero kung pakikinggan natin ang paliwanag ng presidente dyan, napakaliwanag Para kay PBBM po, fake yung nangyaring insidente dyan po sa Senado. Ibig sabihin, talagang lumalabas na drama lang. Ano po, drama lang yung mga nangyayaring pakulo dyan sa Senado. Kaya, di ba? Kaya pinagtatawanan ng taong bayan kasi nga naging planado para patakasin si Bato de la Rosa. So ngayon ito, pakinggan po natin mga kababayan itong interview ng presidente sa media na kung saan talagang dito pinulbos niya si Alan Peter Cayetano at si Marcoleta na nagsusulong ng teleconference. Pati nga si Bato mga kababayan, pulbos din at saka si Aimee. Ano po ito, pakinggan natin. Sir, magandang tanghali po. Sir, on local issues po, sir. Sir, after the gun-related incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and the alleged another Senate
coup as the president and former member of the upper chamber. How concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Tsaka wag nating kalimutan na naging senator si PBBM. Bago po yan mga kababayan, naging presidente ng bansa. At nakita niyan kung paano tumatakbo mga kababayan ng Senado nung panahon po nila. At syempre nakasama niya rin yung mga magagaling niyang colleagues mga kababayan na senator. Katulad ditong si E.S. Ralph Recto. Ngayon mga kababayan, syempre kung ang pag-uusapan yung imahe ngayon ng Senado talagang nakakagulat. Kasi nga, unang-una, yung mga former senator talagang mga matatalino at hindi nagpe-personalan. Pero ngayon mga kababayan, makikita nyo na yung mga senator talagang papunta na sa lusak. Dinala sa kangkungan yung imahe ng Senado. So hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganyan din ang tingin ng ating mahal na presidente. Anyway, ituloy pa natin. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tama. tayo mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, Tama. narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. Tama. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Ibig sabihin, yung ipinagmamalaki ni Alan Peter Cayetano, that the Senate is under attack. Para po sa presidente, mga kababayan, lumalabas na parang fake lang yun. Fake na putukan, mga kababayan, kasi nga drama lang. At fake na under attack, kasi nga drama lang. Para patakasin itong si Bato de la Rosa. Kaya nga mga kababayan, ito yung maliwanag dito eh. Biruin nyo maliwanag na sinabi ni PBBM na nung panahon nila, walang ganyan. Kasi nga, kapag ang senador, nagkakaroon ng interpellation, mga kababayan, nagkakaroon ng debate, lalo na pagdating sa mga plenary, nagkakataasan ng boses, pero after noon, magkasabay silang nagkakapit kumakain. And then pinag-uusapan, yung mga bagay na hindi napapagkasunduan. Pero ngayon, yung mga senador, makikita nyo, may iyaking dyan, makikita nyo, may balat sibuyas, may makikita pa nga kayong senator, mga kababayan, na masigawan lang ng kaunti, gusto namang gulo, makipagbasag muka. Di po ba mga kababayan? Yan na ba ngayon ang bagong mukha ng Senado? Sobrang nakakahiya na po. Anyway, ituloy pa natin. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, ano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. Tama. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Thank you, Mr. President. The next question. You have a follow-up question? Yes, sir. Just one quick follow-up. Kasi, sir, there are also concerns na because of the series of cases filed to some of the senators that are part of the majority bloc, including Senator Amy, she said that, maybe the majority
Pati si Aimee ha, pakinggan nyo, pulbos din dito. 13 is being targeted. Are they Is being targeted? sir? Look. Are they targeted? almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. Dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Tama! Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Eto nga yung problema mga kababayan. Sino ba may gusto nung una na imbestigahan at buksan itong patungkol sa maanumalyang flood control? Diba yung mga DDSet na taga-suporta ni Sara Duterte? Maging itong si Sara Duterte. Diba yung mga kaalyado nila gustong buksan yung issue ng maanumalyang flood control o ngayon na binuksan at makukulong na yung mga kaalyado nila. Di ba bakit sila nang gagalaite? Di ba gusto nilang may makulong? Sa maanumalyang flood control, bakit biglang ang nangyari mga kababayan na yung tay kami naman ni Alputera, biglang naging Jinggoy kami naman. Di ba? Kami naman Jinggoy. Di ba gusto nyo nga may makulong? Gusto nyo nga may managot? At tandaan natin, yung mga kasong kinakaharap ni Jinggoy, hindi na po bago yan sa kanya. Matagal niya na pong ginagawa yan, mga kababayan, allegedly. Ilang kulungan na ba yung natikman niya? Diba? Kaya nga mga kababayan, kayo, diba gusto nyo magkaroon ng mga mananagot dito sa issue ng maanumalyang flood control? O hayaan natin yung mga makukulong na yan. Bakit yung kakampihan? Nangyayari, kinakampihan nyo, kaya diba, saglip na isurrender nila yung kanilang sarili, lumalakas palalo yung loob. So ngayon ituloy pa natin. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. Tama! So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang... Oo nga naman, may puntong presidente mga kababayan dahil nung kinasuhan naman si Jinggoy Estrada at nung iniimbestigahan siya, iniimbestigahan naman ay itong si Jinggoy Estrada at binabanggit yung kanyang pangalan, hindi naman siya majority mga kababayan, minority nga sila noong mga panahon na yon. At saka kahit nga yung mga kasamahan nilang senador kahit yung kaalyado mismo ni Jinggoy, ano ba sinabi doon po sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon? O safe ka na. Ibig sabihin, alam ni Marcoleta na may kaso talaga etong si Jinggoy Estrada. Di po ba? Naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Tama! Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila, etong naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. And I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Thank you, Mr. President. The next question from Alexis Romero, Philippine Star.
Good afternoon, Mr. President. Good As a afternoon. former senator, what are your thoughts on the proposal to amend the Senate rules to allow online voting? Eto, pakinggan nyo pa yung sasagot dito ng presidente ha. Kasi di ba ang nagsusulong niya si ang nagsusulong niya si Rodante Marcoleta yung teleconference. Eto yan, ang sagot ng presidente. All right. As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. Eto, yung sagot niya dito, base po dun sa karanasan niya bilang former senator. I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. Tama! It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Oh! Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya. Ano, pulbos ba? Pulbos ba mga kababayan? Pulbos na pulbos! O ayan, kita nyo ha, maliwanag naman. Hindi naman di sa atin galing yan or dun sa mga kasamahan natin vlogger kung hindi galing mismo sa presidente yan. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin yan naman talagang isinusulong ni Marcoleta na yan, yung teleconference na yan po ay hindi para sa ibang mga senator. Kasi alam naman natin mga kababayan na si Tito Sen, hindi papayag yan na teleconference ang butuhan o yung mga mahalagang usapin via teleconference. Si Tito Sen, alam natin, gusto niyan laging physically present sa Senado. Kasi yun naman talaga mga kababayan ng tradisyon, at the same time wala sa rules ng Senado yan. Diba? Na magkakaroon ng teleconference kahit wala namang force majeure or wala namang pandemya. Diba? Yan lahat ng yan, ang makikinabang lang yan, yung mga kaalyadong senator nitong majority na posibleng makulong at nagtatago. Diba? Maliwanag din naman ang sinabi ni PBBM Doon sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay ibang usapan yun. Tama. Basta't nandyan siya. So it has been the long-standing tradition of the Senate is that if you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms because we were concerned about health and safety at that point. We do not have those concerns now about health and safety. Tama. Okay, follow up lang, Mr. President. You touched on it slightly na, but I will ask it anyway. There are notions that the electronic voting will enable senators facing charges to evade accountability or even arrest. Do you share the same concern? I never really thought about it in those terms. Ang para sa akin is that simple lang ang question. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Thank you, Mr. President. Next question from Rafi Ayeng, Diba? Daily Tribune. Good afternoon, Mr. President. Your critics, particularly your sister, Senator Amy Marcos, are accusing you of conniving with the House of Representatives and Senate for a constitutional assembly that would extend your term via no Yan na! election scenario. You already addressed this earlier, Mr. President, by means of Kita nyo talagang dito pa lang sa isang press ko na ito ng presidente mga kababayan. Actually hindi nga siya press ko interview ng presidente mga kababayan. Talagang dito buti nga naitanong lahat ng bagay na ito. Kasi biruin nyo talagang lahat tinamaan dito at pinulbos ni PBBM Lalo na po si Alan Peter Cayetano at saka si Marcoleta, si Bato de la Rosa at si Amy Marcos. a facial expression only. May we officially get an explanation or comment on this issue? And can you elaborate on that eye roll? I don't know. I mean, Sabi dito, you're looking forward in the opening of the Blue Ribbon Committee investigation on Thursday that BBM will cry along with the Trantoms 11 minority. Nakakasiguro ka ba dyan?
Kasi ngayon may nagdadalawang isip na at gusto nang lumipat sa minority. Actually, dalawa nga yun hanggang tatlo eh. 'Di ba? Yung gustong lumipat sa minority block para mapalitan na si Alan Peter Cayetano. And she should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, that fake news affects, hurts everyone. Tama. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. She should choose her sources of information better. Because the truth of the matter is, we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know. I mean, it Ano? well, that's O di parang sinabi ng presidente na fake news si Amy Marcos, mga kababayan. 'Di ba? Parang sinabi na rin ni PBBM na na kailangang asisantihin ni Senator Amy yung kanyang staff na nagbigay sa kanya ng impormasyon na yon. Kasi literal naman talagang fake news, mga kababayan, yung mga sinasabi na pinahahaba ng presidente yung kanyang term. kayo, nasa media kayo. Alam naman ninyo ang nagiging epekto ng fake news. Yan. That's a perfect example. Fake news is a corrosive influence on in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. Oh. And Parang that ganun is nga. Parang ganun na nangyari kay Senator Amy. Saglip na magiging parte siya ng solusyon, ang nangyari, mga kababayan, naging problema pa siya. Perfect example of that. Salamat po, Mr. President. The next question from Ivy, Billionario. Hi, Mr. President. Good afternoon. Good afternoon. Sir, are you still satisfied with Secretary John Vicar Moody as the ILG chief, Yan na! given the strings of fugitives of justice being able to go past law enforcement? But yes, I don't know why that rumor went around. I think somebody wants his job. Kaya kinakalat na matatanggal na siya para siguro ang inaasahan nila sila ay may ilagay. Pero wala kaming pinaplano na gano'n. The only Hindi lang siguro masabi ni presidente na na wala kaming pinaplano na ganon sa ngayon. Pero darating at darating din yan. latest change Diba? in the cabinet was in Dole. Because Secretary Benny has asked to take a step back. He has some issues that he has to deal with. And so we have appointed a new cabinet secretary for Dole, which was former Senator Francis Tolentino. Thank you, Mr. President. Sir, just to follow up. Sir, just on the Senate matters po, Senator Dante Marcoleta said that the Senate presidency of Alan Peter Cayetano is the only one without Malacanang's blessing. What can you say about that? Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Tama. I mean, of course, we are aware of the goings on in the Senate because it's important to us to be well informed. But is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Ibig sabihin fake news si Marcoleta. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapang gano'n. Salamat po, Mr. President. We have last two questions, Mr. Okay. President, from Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. Good afternoon. Ibig sabihin fake news si Marcoleta. Ano po kasi parang ang dating, mga kababayan, parang ang dating doon sa sinasabi ni Marcoleta, kailangan yung Senate President may basbas ng presidente ni PBBM. At ito lamang daw pong si Alan Peter Cayetano yung bukod tanging naging Senate President nang walang basbas ng presidente. Maliwanag naman, mga kababayan, na co-equal branch yan ng ating gobyerno. Ibig sabihin, may separation of power po ang Senado at nangyayari ang palit leadership dyan
base po sa dami ng kanilang mga kaalyado na senators. Kaya nga meron tayong majority at minority. So ngayon, yung palit liderato ni Alan Peter Cayetano, wala talaga dyan pakialam ang presidente, mga kababayan. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Mr. President. Good afternoon. Nag-lapse na po yung 1-year ban on losing candidates. Meron po po tayong ina-expect na ibang appointments in the coming days? Possibly. Kasi nga yung nagban na nga yung one year ban, naglapse na yung 1-year ban for candidates that did not make it in the last election. Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can. Yes. So yes, that's a natural progression. Thank you, Mr. President. The last question from Ivan Mayrina of GMA7. Good, Mr. President. O di malaki ang posibilidad na si Secretary Benhur Abalos maging secretary ng DOJ. Di ba? Malaki ang posibilidad. Next month, you will be marking your 4th year in office. Oh my God. At a time that many may consider a tumultuous phase in your presidency. Are you going to take steps and how to turn down the political heat so that you may accomplish whatever is left in your term? The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. Tama! I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. So, those who have raised the heat, those who are making all kinds of preposterous allegations, Oh! they have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down. Not those of us who are just working and trying to do the Sa poll, ang mga Duterte dito. best job for the Filipino people. It is O kasi tingnan nyo mga kababayan sa kakagalit kasi ng pamilyang Duterte kay PBBM, sinisisi siya kung bakit nakulong si Duterte sa dahig, yung mga kamalasan ng mga Duterte na ipinapahid nila kay PBBM yung sisi, ibinubunto nila kay PBBM yung sisi, ang kinalalabasan mga kababayan, wala na sila nagagawang trabaho. Kita nyo, may nagawa na bang trabaho mga Duterte? Lalo na ang ating Vice Presidente, wala. Kasi mas inuuna niya ang pasarap buhay at yung hate mga kababayan, yung galit sa Presidente. Yung hate nila mga kababayan sa Presidente, yun ang inuuna nila. Kaysa magtrabaho. Ano maliwanag ang sinabi ni PBBM? the people who have indulged themselves in politics for their own benefit, not for the benefit of the people, not for the benefit of the system, not for the benefit of anybody but themselves. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Tama! Mr. President, directly, Mr. President? Medyo tumatapang na ang Presidente mga kababayan. Medyo tumatapang na si PBBM. Ito yung gustong makita ng taong bayan Tama lang to, Mr. President. Talagang panahon na para ilabas nyo na yung dark side nyo. Kasi masyado kayong kinakaya-kaya ng mga to. Tama lang po yung sinasabi ninyo. Kasi kung sino pa nga yung matindi yung galit, siya pa yung saglip na nakakagawa na makakatulong sa taong bayan, siya pa yung nagiging dahilan para hindi magkaroon ng magandang progreso na mapapakinabangan ng taong bayan. Anyway, ituloy pa natin yan. Who are you referring to? Oh, come on, there are many. There are many, but that's the nature of politics. That's the nature of politics. It's like a legal process. It is an adversarial process in many ways, Oh. and that's what happens. It's, however, different politicians choose to exercise or to work their politics in different ways. There are those
There are two kinds of politicians in my view. Those who are actually helping and those who are doing nothing but obstruction. Tama! Yung mga meron dyan obstructionist, walang ginawa kundi gusto manggulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon, mali. Oh! Walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves. Grabe, And no? that's why, again, they are the ones who need to decide. Sa poll, si Sara Duterte dito, yung pamilya niya. 'Di ba? Wala nang ginawan tama. 'Di ba? Obstructionist nga mga kababayan literal. Kahit anong gawin ng presidente, kahit anong gawin ng gobyerno niya, para po dun sa mga obstructionist, wala nang ginawang tama ang gobyerno ni PBBM. At alam naman natin kung sino yung puro ganun yung ginagawa, kampo ni Sara Duterte. 'Di ba? Tama lang to, Mr. President. To lower the political temperature. Because although I don't know if they will actually do that. But if you are desirous of lowering the political temperature, you have to look at who raised the political temperature in the first place. They're the ones who can lower the political temperature. Ano? Okay, maraming salamat po, Mr. President. Ano? Thank you, ladies and gentlemen. Ano? Sa poll? Sa poll ba? Literal na sa poll. Kaya nga mga kababayan na ito, hindi ko maintindihan hindi ko maintindihan saan kaya humuhugot yung mga DD-shit ng lakas ng loob na magsagawa ng ganitong klase ng tawag ba doon sa online voting? Ng online voting mga kababayan para patalsikin daw itong si PBBM dahil wala na daw po ito mga kababayan hindi na daw po ito fit po doon sa kanyang ginagawang trabaho. At sabi pa nga dito mga kababayan, basahin natin sabi dito, Defend Negros, why Marcos is not fit for the UN's Security Council. Sabi pa dito, Andan Bayan International Officer mga kababayan kasi nagsusulong sila ng signature voting mga signature voting ng online voting mga kababayan para patalsikin etong si PBBM at ito yung mga katuwiran nila. My name is Andan. I am the International Officer of Bayan. And, everyone said it before, right? But Talagang galawang DD-shot nga. I want to emphasize that we, Filipino people, have a history of fighting for peace based on justice. But the fact of the matter is that the Marcos administration has caused nothing but unpeace, has caused nothing but injustice for the Filipino people and the Philippine nation. So, as other speakers have said, how could that very same government be entrusted with a seat on the United Nations Security Council when he has been the #1 security threat to the Filipino people? Paano naging #1 security threat si PBBM? Ang #1 security threat nga dito sa ating bansa ay ang mga Duterte. Diba dahil nga sa mga ginagawa nilang hindi maganda at puro pagkontra sa gobyerno. Diba paano naging security threat yung presidente hindi nga pumapatol sa mga umaaway sa kanya? Alam nyo minsan bobo rin tong si Adan Etong si Andan. Diba bobo rin minsan? Anyway, tuloy pa natin. And what more would that mean, like Leo said, for the rest of the world? Who do these officials in the Philippine government represent? They represent corrupt criminals. The massive flood control scandals of this past year and even historically. Diba literal na bobo? Literal na bobo. Sino ba yung mga nasasangkot sa flood control? Diba mga kaalyado ng mga Duterte? At saka sino ba nagpapanagot mga kababayan doon sa mga sangkot sa flood control? Diba si PBBM mismo? Show that those holding power are in office for one thing, to fatten their own pockets and to make money. And nowhere is that clearer now than in that current political circus we're witnessing between the two major political dynasties, the Marcoses and the Dutertes. And aside from their own pockets, those in power are also acting in the interests of foreign powers, most especially the United States. We have a government that was unwilling and remains to be unwilling to provide the people with urgent economic relief following the global economic crash caused by the United States. Hindi nyo lang kasi matanggap na sa panahon ni PBBM, ang Pilipinas talagang
miyembro, allegedly mga kababayan, napakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, ng UN Security Council o pwedeng maging miyembro ng UN Security Council. Di ba hindi nila matanggap kaya sinasabi nila mga kababayan na si PBBM ay hindi fit bilang UN Security Council or isa sa miyembro mga kababayan ng UN Security Council kasi nga kinakabahan sila eh. Di ba? Ayaw nilang magtagumpay ang gobyerno ni PBBM kasi sampal po sa kanila ng malaki yan. United States' war on Iran. And for what? No, they did not want to, repeal the oil deregulation law, repeal different types of excise taxes, regulate the price of crude oil and bring it down to the levels before the war, so as to not butt heads against the big foreign oil corporations. And that leaves what? Families hungry around the world, in the Philippines, and then even for migrant working Filipinos overseas. And, as others have mentioned, the Marcos administration's complete subservience to the U.S. is not making the Philippines more secure. It is dragging us into war. We have Kalokohan yan. highly provocative joint military exercises, which the United States and the Philippine governments have admitted are war rehearsals. Those are their words, war rehearsals. Saka take note mga kababayan ang presidente maliwanag naman yung mandato ni PBBM. Friend to all, enemy to none. Di ba ibig sabihin makikipagkaibigan tayo sa lahat at wala tayong ituturing na kaaway. Yan po yung mandato ni PBBM at lagi niyang sinasabi sa taong bayan. Kaya paano kaya nila sinasabi na ang presidente mga kababayan ay dinadala sa gera ang bansang ito? Maliwanag naman ang sinabi ni PBBM Friend to all, enemy to none. We have the launching again of a Tomahawk missile from a civilian airport into a civilian community, a barangay that is populated by thousands of civilians, no? Bobong putik, malarobin Padilla. And we have the transformation of the Philippine economy to serve not the Filipino people, but to serve the United States' war economy through initiatives like the Luzon Economic Corridor, the Pax Silica, and others that are set to create sitting targets, for foreign militaries, whether they are ammunition factories, warship refueling hubs, and so on. And finally, in probably the clearest example of the threat that the Marcos administration poses to peace and security is the brutal fascism carried out by the Philippine military and police, especially in the Philippine countryside. And we should be clear, that the same instruments of violence started by Duterte, like the whole of nation approach, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, have been continued and intensified under the Marcos administration. He and his administration are responsible for violent war crimes, for violations of international humanitarian law that now, Marianne, the family and loved ones of Lyle Frijoles, Caizores. Alam nyo mga kababayan na ito medyo cut na natin dito. Para sa akin kasi, unang-una, ang presidente natin, hindi nyo makikita ng hindi nyo makikita na may galit sa iba. Diba? Ang presidente natin mga kababayan, kahit binabanata na, binabatikos na, sobra-sobra na yung mga pag-atake, hindi nyo makikitang gumante at magdulot ng kaguluhan dito sa ating bansa. Napakabait po ni PBBM at napakatalino ng ating presidente. Kaya nga mga kababayan, fit na fit siya para sa akin dito sa UN Security Council kasi ginagawa niya at ginagampanan niya ng maayos ang ating ang kanyang trabaho bilang presidente ng bansang ito. At saka take note mga kababayan paano kaya nila nasabi na itong si PBBM mga kababayan ay nagdudulot ng violence o kung ano pa mang kaguluhan dito sa ating bansa. Kita nyo kung gaano niya kamahal yung mga kababayang Pilipino po natin, especially dito mga kababayan sa Japan. Pinaunlangkan po natin ang kanilang paanyaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas patibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan. Minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan.
Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito. Walang hanggang pasasalamat at pagpupugay ang inaalay sa inyo ng inyong pamahalaan. Kinikilala namin ang inyong pagsisikap na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan sa Pilipinas at saan man sa mundo. O di ba mga kababayan, ganyan po kabait ang ating mahal na presidente. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung ano po yung pinagsasasabi nitong mga galit sa presidente kay PBBM, para sa akin wala pong katotohanan yan. Kasi una pa lang alam na natin kung ano talaga yung nasa puso ng presidente. Maliwanag na sinabi niya, friend to all, enemy to none. Kaya ako naniniwala ako mga kababayan na kapag ang Pilipinas nasa mga kamay ni PBBM at siya ang namamahala bilang presidente ng bansang ito, maayos mga kababayan ang Pilipinas at maganda yung progreso. Kaya lang naman kasi nagbumukhang magulo kasi nga gawa ng mga DD shit. 'Di ba? Kasi gawa ng mga DD shit mga kababayan na hindi matanggap yung tawag dito, hindi matanggap yung mga nangyayari sa kanilang mga kaalyado, especially sa kanilang sinusuportahan na politiko na papunta na sa kangkungan. Di po ba? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po sa usapin na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan.